Ang lakas ni Shanks at ng buong Red Hair Pirates ay nilabas na ni Oda Senpai. Hi mga katambay at welcome sa ating panibagong video. Dito nga ay aalamin natin ang mga kakayahan at buong lakas ng mga miyembro ng pirate crew ng pinakamalakas na Yonko sa One Piece na si Shanks, Spearland at ang kanyang Red Hair Pirates. Pero bago tayo mapunta sa video ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na video katulad nito. At pakilike na din ang video para mas maraming makapanood at makabisita dito sa ating channel. Okay, simulan na nating kilalanin ang mga miyembro at mga kakayahan nitong Red Hair Pirates. Let's go! Okay mga katambay, sa na-release na movie nga ng One Piece na Film Red ay ayon sa spoiler ay nilabas na ni Oda Senpai at pinakilala na ang mga miyembro ng crew ni Shanks. At nireveal dito ang apelido ni Shanks at ito nga ay Spearland at sinasabi na kabilang ito sa mga Celestial Dragon ayon nga sa mga Gorosei. Kaya doon pa lang sa nasabing spoiler ay nasagot na kung bakit nakakapunta si Shanks sa lugar ng Gorosei na hindi man lang ito nilalabanan ng mga bantay doon. Nabanggit din doon sa spoiler na itong si Shanks ay tinaguri ang Killer of Observation Haki na sinasabing kayang harangan ni Shanks yung paggamit ng observation ng isang tao na kahit si Katakuri ay hindi kakayanin. At nireveal din ni Oda Senpai ang mga kakayahan ng mga kasama ni Shanks. At ito nga yung mga miyembro ng Red Hair Pirates at ito ang aalamin natin ngayon sa bidyong ito. Matagal na natin gustong malaman kung ano-ano nga ba ang mga kayang gawin ng mga kasama ni Shanks. Okay, unahin na natin ang right-hand man ni Shanks na si Ben Beckman, ang pinakamatalinong tao na nanggaling sa East Blue. Ayon nga kay Oda Senpai. Ayon nga sa spoiler ay itong si Ben Beckman ay napakahusay sa paggamit ng mga barel na ginagamit nga nito sa mga nakakalaban nila. At masyadong chick boy itong si Beckman at mahal na mga babae dahil nga kilala ito. At yung scene doon sa Marineford na parang natakot si Kizaru doon kay Beckman ay totoo yun kasi gumagamit si Beckman ng Haki bullets. Kaya talagang mayayari si Kizaru doon kung lalaban siya kay Beckman. Si Yasop naman ang pinakamagaling na sniper at tatay ni Usopp. Nasabi na kahit kailan hindi pa ito sumablay sa mga tinatarget niya at mahilig daw itong sumayaw at napakataas ng observation haki nito ni Yasop na mas malupit pa kay Katakuri. Dahil itong si Yasop ay matagal nitong napapanatili yung paggamit doon sa observation haki at itong si Katakuri ay segundo lang. Si Lakiru naman ay isang chef o tagaluto sa kanilang barko kaya pala laging may dalang pagkain. Hindi masyadong popular sa mga babae pero napakagaling gumamit ng haki at pag umatake ito ay parang cannonball sa lakas. Ito na yung mga miyembro na ngayon lang natin makikilala. Si Howling Gab na umaatake gamit yung Catling Howling niya. Nasabi na ayaw niya sa insekto at mga multo. Si Bonk Punch at si Monster, oo kasama itong unggoy na to, ay parehong tumutugtog o musicians. Itong si Monster ay wag mong bibiruin kasi masyadong matapang at nangbubugbog. At si Bonk Punch naman ay malakas din dahil gumagawa ito ng napakalakas na suntok sa mga kalaban nito sa isang hinga lang. Sabi nga dito ni Oda Senpai na napakalakas daw nitong si Bonk Punch. Si Lime Juice naman ay gumagamit ng stick na may kuryente at lumalaban sa ere na parang si Sanji. Si Hongo ay isang doktor na expert sa mga armas na kaya nitong wasakin o paghiwa-hiwalayin yung mga parts nito ng napakadali. At gustong-gusto daw nito ng napakalinis na paligid. Si Building Snake ay isang navigator at umaatake ito na gamit ang mga paa at ang style nito sa pakikipaglaban ay acrobatic at gumagamit ng dalawang espada at napakagaling sa pagdepensa. Etong taong ito, kilala nyo ba? Ito si Rockstar, kung natatandaan nyo na nakarating doon sa barko ni Whitebeard noon. Gumagamit ito ng mga espada sa pag-atake at tawag pa nga niya dito ay Smashing Sword Style. Minsan ang ginagawa niya, humuhukay siya ng mga butas na gamit ang espada niya na parang drill. Malakas ang paniniwala nito sa hustisya at gusto nito na sumusunod ang lahat sa mga utos.
Yan ang mga kakayahan ng mga miyembro ng pirate crew ni Shanks, ang lulupit at ang lalakas ng mga tao na to at deserve na mapabilang sa isang Yonko crew. Pero doon talaga ako natuwa sa pagka-reveal ng lakas ni Shanks at apelido nitong si Shanks dahil Celestial Dragon pala itong idol ni Luffy. Kaya mga katambay, ano ang mga masasabi nyo sa nalaman natin na Film Red at sa buhay ni Shanks at sa lakas ng crew nito? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Okay, salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!